Hinamak na manugang. Kabanata 776. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Blackman. Kailan dumating ang kabilang partido? Hindi man lang niya napansin. Ang mga mata ni Ding Ching ay malamig, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng malamig na aura habang siya ay nagsasalita ng malamig. How dare you come and make trouble for Alex Dixon? Pagod ka na bang mabuhay? Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay na sumagot ang kabilang partido at inilapat ang isang mabangis na palad. Wife, ayos ka lang ba? Si Alex Dixon ay sumugod sa ospital at natagpuan si Jane Lewis sa isang basement. Hobby, si Jane Lewis ay mukhang nasa sabik at inihagis ang sarili sa kanyang mga bisig, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Salamat sa kabutihan mo, nag-aalala ako. Okay na ako ngayon, tinapak-tapik ni Alex Dixon ang likod ng asawa, bakas ang lamig sa kanyang mga mata. Bagamat ligtas at maayos ang kanyang asawa, kung hindi niya sinamahan ang kanyang asawa sa check-up ngayon, tiyak na may mangyayari. Nasa state of shock pa rin si Helena, nang makita niya si Alex Dixon, sa sobrang galit niya ay hindi niya maiwasang magalit. Gusto mo ba akong mamatay? Ngayon mo lang talaga ako itinapon, nabugbog ang likod ko. Niyakap ni Alex Dixon si Jane Lewis at malamig na ngumuso, kung hindi kita itinapon, baka bangkay ka na ngayon. Sa pag-iisip sa sitwasyon ngayon, nakaramdam din si Jane Lewis ng matagal na takot, mabilis niyang niyakap si Alex Dixon at nagtanong, Hobby, anong nangyari kanina? Bakit may magpapabaril? Huwag kang mag-alala, tumawag na kami ng pulis, inasikaso na ang bumaril. Hindi sumagot si Alex Dixon, ayaw niyang matakot ang asawa sa sandaling ito. Si Helena naman ay tila natusok ng alakdan, tumalon siya at nagmura. Alex Dixon, may gulo ka ba? Muntik na akong mamatay ngayon lang, Dead Star, sinusubukan mong patayin ang Lewis family natin. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at pinipigilan niya ang kanyang galit. Hindi niya kayang turuan ng leksyon si Helena sa oras na ito, kailangan pa niyang alalahanin ang nararamdaman ng asawa. Agad na sabi ni Jane Lewis, Ma, bakit mo sinisisi si Alex sa lahat? Kung hindi dahil sa kanya, natama na ako, inihagis ka ni Alex dito para iligtas ka. Galit na sabi ni Helena, hindi ko pa rin ba siya kilala? Dapat yung mga taong nanloloko niya noon, ngayong nalantad na yon, kumukuha sila ng pumatay sa kanya, kung hindi, nakikigulo siya sa mga babae sa labas at sa iba pa, partido ay maghihiganti. Sayang naman at ayaw mong maging screenwriter, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses at ayaw nang pakialaman pa si Helena, binuhat niya si Jane Lewis at naglakad palabas ng pinto na may malalaking hakbang. Ikaw, gusto mo ba akong iwan? Nagulat si Helena at mabilis na tumakbo sa takot. Siya ay pinakatakot sa kamatayan at hindi nais na manatili dito mag-isa. Binuhat ni Alex Dixon si Jane Lewis at naglakad sa harap, sumunod si Helena sa likod ng mahihiyain at yumuko, tinatreto si Alex Dixon bilang isang mid-shield. Sa anumang kaso, kung may mga tao pa ring bumaril, ang unang papatayin ay si Alex Dixon. Hindi na kinailangan pang lumingon ni Alex Dixon, alam din niya ang binabalak ni Helena, tinatamad siyang abalahin siya at humakbang pasulong. Kung hindi si Helena ang ina ng asawa niya, mahigit 100 beses na siyang namatay. Ilang sasakyan ng pulis ang nakaparada sa pasukan ng ospital, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay naghahanap ng saan-saan, parang kanina lang may tumawag ng pulis para sa pamamaril. Hindi nais ni Alex Dixon na makaakit ng labis na atensyon, binuksan niya ang pinto ng kotse at pinasok si Jane Lewis, agad siyang nagmamaneho. Nagmamadaling tumalon si Helena sa kotse at pumulupot sa backseat. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa harap ng villa. Sa sandaling ito ay huminto, si Helena ay parang isang takot na ibon, agad siyang pumasok sa bahay at mabilis na tumakbo sa kwarto, sa sobrang lakas. Sinara niya ng mahigpit ang pinto. Nang makita ang nakakatakot na tingin ni Helena, napasimangot si Alex Dixon at gustong buhatin si Jane Lewis palabas ng sasakyan. Hobby, I'm not hurt, kaya kung maglakad mag-isa, pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan, pagkatapos ay nag-aalalang tanong niya, talaga bang hindi nakatutok sa iyo ang putok? Nag-isip sandali si Alex Dixon at umiling, nagkataon lang siguro. Hindi niya masabi sa asawa ang totoo, kung hindi,
sa personalidad ni Jane Lewis, siguradong matatakot siya sa kanya. Ito ang kritikal na panahon ng pagbubuntis ng kanyang asawa, kailangan niyang protektahan ang kanyang asawa at hayaan itong magpahinga sa kapayapaan. Pinapunta ni Alex Dixon si Jane Lewis sa kwarto para magpahinga. Paglabas niya, sobrang lamig ng mga mata niya. Naglakad siya papunta sa courtyard at tinawagan si Ding Ching, tinanong siya sa malalim na boses. Kumusta ang sitwasyon? Naresolba na. Walang emosyong boses ni Ding Ching, hindi nakayanan ng assassin na ito ang pagpapahirap, itinanim ko lang ang 3 gus sa kanyang katawan at inikat niya ang kanyang mga mata at namatay. Ngunit bago siya namatay, tinanong ko ang kanilang pinagmulan. Magsalita ka, sigaw ni Alex Dixon sa malalim na boses, nakaligtas siya ng higit sa 3 Ding Ching mula kay Ding Ching, hindi na siya ordinaryong tao. Alex Dixon, nagkaproblema tayo sa pagkakataong ito, seryosong sabi ni Ding Ching. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, sa personalidad ni Ding Ching, hindi man lang niya inilagay si Q-Fei sa kanyang mga mata, talagang nagkaroon siya ng oras ng takot, na kailangan niyang magkaroon ng kabilang partido ay dapat ng isang malakas na background. Huminto siya saglit, nagkibit balikat si Ding Ching at sinabing, hindi ko inaasahan na ipapadala sila ng dati kong amo. Ibig mong sabihin, ang assassin organization sa ibang bansa. Oh, sabi ni Ding Ching, bagaman nagtatrabaho ako para sa sect master ng Gruesome Ghost Sect, Q-Fei, ilang taon na ang nakararaan, ang Gruesome Ghost Sect ay sumali sa isang misteryosong assassination organization sa ibang bansa at naging branch ng Yan Xia, assassin na dumating sa oras na ito ay nagmula sa sangay ng Korea. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon, hindi niya akalain na kailangan niyang harapin ang pinakanakakatakot at misteryosong organisasyon ng pagpaslang sa mga alamat ng napakabilis. Mukhang nag-effort talaga ang Bai family para harapin siya. Nagpatuloy si Ding Ching, napakalaki ng assassination organization na ito, at nagtipon ito ng mga sekta mula sa iba't ibang panig ng mundo, sila ay ipinalabas sa buong mundo. Ang Gruesome Ghost Sect ay nagpapakita na mas mahina sa organisasyon, at ang pagsusuri ng mas mataas pa ang sangay ng Korea kaysa sa Gruesome Ghost Sect. Tuma NGO si Alex Dixon, kung hindi, ibibigay sana ng organisasyon ang gawain kay Q-Fei. Malamig na sinabi ni Ding Ching, hindi pa nga ako tapos magtanong at patayin ang lalaking ito. Natatakot ako ngayon, ang sangay ng Korea at ang sangay ng Yangtze ng organisasyon ay magkapit kamay para harapin ka. Ito ay isang bagay na hindi nangyari dati sa organisasyon. Ayos lang, malamig na ngumiti si Alex Dixon, ang mga kinakailangang mag-ingat ay dapat na. Totoo yun, biglang napangiti si Ding Ching at sinabing, nakalimutan ko na kaya mo pang pumatay ng Scarlet Flood Dragon, ang base ng Bai family ay pinatag mo, ano ang dapat katakutin? Ang pangahas na gumawa ng gulo para kay Alex Dixon ay simpleng nililigawan si kamatayan. Matapos ang tawag kay Ding Ching, nagkaroon ng magaspang na pag-unawa si Alex Dixon. Hindi siya natatakot sa tinatawag na assassin organization na ito, ngunit kailangan niyang pilitin ang kanyang asawa at pamilya. Sa pag-iisip nito, agad na nag-ayos si Alex Dixon. Tinawag niya si Ang Shanming at ang iba pa at tinawag sila para protektahan ang kanyang asawa sa malapit kay Ding Ching. Nadobol ang bilang ng mga bodyguard sa villa, at na-install ang pinaka-advanced na infrared monitoring device sa panlabas na dingding. Kasabay nito, tinawag ni Alex Dixon si Uncle Hua, ang Decepticons, at iba pang underground na big shot sa Yan Capital, inutusan niya silang magpadala ng mas maraming tao upang panatilihing mahigpit na kontrolado ang buong kalye. Kapag may pumasok na mga estranghero, agad nilang pipigilan ang mga ito at isusumbong sa kanya. Matapos ayusin ang lahat, tinawagan muli ni Alex Dixon si Chin Lei at nagsalita ng panandalian, gamitin ang iyong Heavenly Eye upang siyasatin ang isang grupo ng mga tao para sa akin, kuya-kuya, gagawin ko agad. Sumang-ayon si Chin Lei nang walang pag-aalinlangan, kung tutuusin, ang galing talaga nitong big senior brother niya. Ang labanan sa isla sa gitna ng lawa ay simpleng nanginginig sa mundo, at ito ay ganap na cool. Kabanata 777 sinasamba siya ng lahat ng miyembro ng Dragon Sky Group, sinusubukang makalapit kay Alex Dixon. Maging si Chief Long ay natigilan matapos marinig ang kanyang ulat, hindi siya bumalik sa kanyang katinoan sa buong 2 minuto. Kung ang isa ay tumalon mula sa eroplano at bumasag ng malaking butas sa lupa,
Puputulan pa niya si Wu Sanyang bilang isang patpat, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong eksperto. Higit pa rito, ang Red Fescue wine na ibinigay ni Alex Dixon ay nagkaroon na ng mga miyembro ng Dragon Sky Group, itinuring ito ng lahat ng miyembro ng grupo bilang isang gamot sa espiritu. Kailangang yakapin ng mahigpit ang isang henyong tulad nito. Kung hindi dahil sa paalala ni Alex Dixon na huwag munang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, i-report sana ito ni Chief Long sa mga nakatataas at nagpadala ng inilipat kay Alex Dixon sa club upang ayusin ang kanyang posisyon. Ang pinakamababa ay magiging 3 bituin. Sa isang silid sa lumang tirahan ng Pamilya Bai. Lumiwanag ang liwanag sa pagitan ng mga kurtina at inilatag ang isang payat na nakaharap sa kama. Nakahiga si Bai Yuanxi na walang malay, namumula ang mukha niya. Wala itong pinagkaiba sa pagiging vegetative state. Ang kanyang ina, si Li Hong, ay nakaupo sa tabi ng kama. Pinupunasan ang kanyang mga luha habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang may apelyidong Dixon ang naging dahilan upang maging ganito ang aking anak. Kahit na kailangan kong ibenta ang aking anak, palayok at ibenta ang bakal, buhayin ko pa rin ang buong pamilya ni Alex Dixon at ipaghihiganti ang anak ko. Bumagsak si Bai Zon sa lupa, gamit ang kanyang mga kamay sa likod. Naglakad siya pabalik-balik sa silid na may malungkot na mukha, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Pumunta na sila sa National Clinic at humingi ng isang sikat na doktor na magpapagamot sa kanilang anak. Gayunpaman, nang marinig ang kabilang partido ang salitang Bai family, agad siyang tumanggi na makipagkita sa kanya. Nang maglaon, naalala ni Bai Zon na si Alex Dixon ang direktor ng National Clinic, hindi ba? Ang Dixon na lalaking ito ay talagang hindi makatwiran, ang puso ni Bai Zon ay napuno ng galit, at ang kanyang mukha ay naging sobrang dilim. Nakahanap sila ng isa pang doktor, ngunit lahat sila ay umiling. Ang bagay na may kaugnayan sa pagpapatuloy ng bloodline ng kanilang anak ay nawala, at ang kanyang 4 na paa ay nabali, maraming sugat sa buong katawan, at naging gulay na siya. Gayunpaman, walang silbi ang pagbisita sa mga sikat na doktor sa buong lugar. Halos lahat ng mga doktor na inimbitahan nila ay pinapunta sila sa National Clinic para hanapin si Curator Dixon at sinabi nilang si Curator Dixon lang ang makakagamot sa kanya. Kinagat ni Bai Zon ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ako naniniwala na si Alex Dixon lang ang makakapagpagaling sa sakit ng aking anak, may pera ang aming Bai family, hindi ako naniniwala na kahit hanapin namin ang buong mundo, hindi namin mahanap isang sikat na doktor na makakapagpagaling sa sakit ng anak ko. Hobby, humanap ka ng ibang killer, kahit gaano karaming pera ang ginastos, basta kaya natin si Alex Dixon, umiiyak na sabi ni Li Hong. Nagalit si Bai Zon at naiinip na sumigaw, anong alam mo? Kung si Dixon ay napakadaling pakitunguhan, kailangan bang matakot ng ganito si Old Master? Malapit nang mamatay ang anak mo, bakit ka natatakot dyan? Sa sobrang galit ni Li Hong ay agad siyang tumayo at sinigawan si Bai Zon, lahat kayo mula sa pamilya Bai ay duwag, kung hindi ninyo ipaghiganti ang inyong anak, ako mismo ang makakahanap ng iba. Dahil doon, itinulak niya si Bai Zon at tumakbo palabas habang umiiyak. Labis na inis si Bai Zon, nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang vegetative na anak, kumislap ang kanyang mga mata na may makapal na layunin ng pagpatay. Hindi niya talaga akalain na magiging ganito kahirap ang isang Alex Dixon. Ang mga assassin mula sa club ng Diablo na kinuha niya mula sa ibang bansa, 2 nagtanong sniper sa mundo, ay talagang nabigo at pinatay sa lugar. Sino ba talaga itong Alex Dixon? Bakit takot na takot si Bai Old Master? Nang si Bai Zon ay nasa dulo na ng kanyang talino, isang kaguluhan ang biglang tumunog sa looban. Napaangat na lang siya ng ulo nang makarinig siya ng malakas na kalabog. Ang 2 figura ay diretsyong lumipad mula sa pasukan na parang mga bag na itinapon, ilang beses na gumugulo sa lupa. Nagbago ang ekspresyon ni Bai Zon, nang makita niyang bodyguard niya talaga ang itinapon na figure, agad siyang nabigla at nagalit. Ano man ang mangyari, ang kanyang bodyguard ay isa rin sa mga eksperto sa Yan Capital, hindi man lang siya nakagawa ng ingay bago siya nasugatan sa lugar. Chef Bai, parang may pinagkakaabalahan ka. Kasunod ng kakaibang boses, isang figura ang pumasok mula sa labas ng pinto. Nakasuot ang figura, ngunit may mabangis na maskara sa kanyang mukha, na para bang sinasadya niyang tinakpan ang kanyang mukha. Sa kanyang kamay ay may dagwang belang braso. Napabuntong hininga si Bai Zon sa isang iglap,
at nabigla ang buong katawan niya. Agad siyang sumugod sa likod ng mesa, naglabas ng baril sa drawer, at itinutok ito sa figura habang malamig na sumigaw, "Tumigil ka! Sino ka? Bakit mo sinaktan ang bodyguard ko?" "Sabi mo bodyguard ang mga nasa labas," napamura ang figura at sinabing casual. "Inilabas ko na ang lahat ng tao sa labas, ang iba sa kanila ay suwail, puputulan ko na lang ang kanilang mga braso para hindi nila malaman kung ano ang makakabuti sa kanila." Dahil doon, casual na ibinato ng lalaking nakamaskara ang putol na braso sa kanyang kamay sa lupa, sinipa ng paa sa leather shoes ang putol na braso na para bang isang batong sinipa. Kahit na nakita na si Bison ng hangin at alon, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Mayroong hindi bababa sa 12 bodyguard sa labas ng pinto, at lahat sila ay napakahusay, na kayang makipaglaban sa 10 tao sa isang pagkakataon. Walang kahit katiting na nangyayari, at natamba sila ng lalaking nakamaskara, at inalis pa ang mga braso nito. Napakalupit ng kanyang mga pamamaraan. Napakalakas ng kanyang kakayahan, hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Natakot si Bison at mahinahong nagtanong, "Pinadala ka ni Alex Dixon?" Karapat-dapat ba siya? Malamig na ngumuso ang lalaking nakamaskara. Isang malalim na pagkamuhi ang bumungad sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Director Bai, nandito ako para makipagtulungan sa iyo." Collaborate? Anong cooperation? Ang nilalaman ng pakikipagtulungan ay napakasimple. May gustong makipagtulungan sa iyo upang maalis si Alex Dixon, malamig na sinabi ng lalaking nakamaskara, "Siya ang karaniwang kaaway natin." Nang marinig ito, mas nakahinga si Bison, ngunit hawak pa rin niya ang kanyang baril at nagtanong, hindi man lang niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, "Bakit ako naniniwala sa iyo? Makakatiwalaan mo lang ako," sabi ng lalaking nakamaskara, "kung hindi, madali para sa akin na patayin ka ngayon." Tinitigan ni Bison ang lalaking palaka, nag-alinlangan ng ilang segundo, at dahan-daang ibinaba ang kanyang baril. Tunay ngang napakadali para sa kabilang partido na patayin ang 12 sa kanyang mga bodyguard nang walang ingay at kitilin ang kanyang buhay. "Anong gusto mong gawin?" Bahagyang ngumiti ang lalaking nakamaskara at sinabing, "Gusto mong makilala ang aking amo sa kotse sa labas ng pinto ng Pamilya Bai." Bumilis ang isipan ni Bison habang maraming ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Sa wakas, sinabi niya sa malalim na boses, "Sige, sasama ako sa iyo, hanggat maalis mo si Alex Dixon, hindi ka pakikitungo ng aming Bai family." Tumalikod ang lalaking nakamaskara at umalis, naiwan ang malamig na boses. "Huwag kang mag-alala, maraming pera ang aking Panginoon, wala siyang pakialam sa yaman ng iyong Bai family." Lumabas si Bison sa pangunahing bulwagan at nakakita ng madugong eksena sa looban, ang lahat ng kanyang mga bodyguard ay malubhang nasugatan at nasa isang kahabag-habag na estado. Inayos niya ang sarili at naglakad palabas ng courtyard. Isang Rolls-Royce ang nakaparada sa pintuan sa likod, naglakad ang lalaking nakamaskara sa gilid ng kotse at magalang na sinabi, "Nasa labas si Director Bai." Dahan-daang bumaba ang bintana, isang kamay na may suot na berdeng jade ang nakalahad, ang mga kuko nito ay kasing pula ng dugo. Pagkatapos, nakita ni Bison ang taong nasa kotse na lumingon at natigilan. Ito ay talagang isang babae na nakasuot ng salaming pang-araw, gayunpaman, masasabi pa rin ng isa na siya ay maganda, gayunpaman, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang mapanganib na aura, na nagbibigay ng mga tao ng impresyon na siya ay isang makulay na makamandag na ahas. "Mr. Bai, narinig ko ang tungkol sa anak mo, at labis kong ikinalulungkot yun. Matutulungan kitang makita kay Alex Dixon." "Sino ka?" Tinitigan ni Bison ang babaeng ito. "Bakit mo ako tinutulungan?" Kabanata 778. Hindi siya naniwala na may nahulog na pay mula sa langit para bantayan ang babaeng ito. Umiti ang babae at sinabing, "Pwede ka namang tumango, pero maliban sa akin, hindi ka na dapat gumawa ng paraan para makitungo kay Alex Dixon, di ba?" Hindi nakaimik si Bison, ang kanyang mga damdamin ay lubhang komplikado. Ang balita ng kanyang anak na sinalakay at ang base ng Bai family na winasak sa lupa ay nabuklod na lahat. Ang babaeng ito ay may kaalaman, nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon ng napakabilis at hinanap pa siya. Ipinakita nito na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pangkaraniwan. Malamig na bumuntong hininga ang lalaking nakamaskara, "Bison, sa katayuan mo ngayon,
hindi ka karapat-dapat malaman ang pangalan ng aking Panginoon. Kung gusto mo man o hindi tanggapin ang tulong ng aking amo, maaari mong isipin ito mismo. Mark, kakampi natin si Mr. Bai, hindi ka pwedeng maging bastos sa kanya. Ngumiti ang babae at nagsalita, ngunit malamig ang boses. Agad namang nag-oo ang lalaking nakamaskara at walang imak na tumayo sa likod ng sasakyan. Naningkit ang mga mata ni Bison at sinabi niya, sabihin mo sa akin, paano mo ako tutulungan? Dahil nakipag-ugnayan ka na sa assassin, kasama ang yaman ng Bai family, hindi ito magiging ordinaryong killer, kaya hindi ko na kailangang mag-alala tungkol doon, sabi ng babae, nasa kamay ni Bai Old, Master, wala ka bang kontrata tungkol sa medicinal wine? Si Jiang family ay nasa iisang bangka. Nagulat si Bison, alam pa ng babaeng ito ang tungkol sa kontratang pinirmahan ni Bai Yuanxi, masyadong nakakatakot ang mga mata at tenga niya. Hindi niya maiwasang magtanong, ano ba talaga ang gusto mo, pera o nakikita? Dahil may dati kang sabihin ng loob kay Alex Dixon, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino siya? Hindi nagsalita ang babae, bagkus ay binigyan ng tingin ang lalaking nakamaskara. Malamig na sabi ng lalaking nakamaskara, walang pakialam ang amo ko sa mga ari-arian mo, gawin mo muna ang sarili mo. Gawin mo ang mga bagay na hindi mo dapat alam, the more you know, the fast you die. In short, ang target natin ay si Alex Dixon. Hindi masaya si Bison, ngunit dahil gusto din ng kabilang partido na tanggalin si Alex Dixon, kung gayon mayroon silang iisang layunin. Tsaka wala namang gusto yung kabilang party, sa halip, gusto niya itong tulungan. Maaari niya itong subukan. Ang kaaway ng kalaban ay ang kanyang kakampi. Sa malalim na boses ni Bison, sige, magtitiwala ako sa iyo ngayon, gayunpaman, kapag alam ko na ang motibo mo ay hindi malinis, hindi ka patatawarin ng pamilya Bai. Huwag kang mag-alala, ang hayaang mamatay si Alex Dixon ay ang layunin ng aking buhay. Nang matapos magsalita ang babae, inilabas niya ang bintana. Sinabi ng lalaking nakamaskara sa malalim na boses, Bison, bumalik ka at maghanda ka muna, ipapaalam ko sa iyo ang tungkol sa plano pagdating ng panahon. Mabagal na nagmamaneho ang itim na Rolls Royce. Hinubad ng babaeng nakaupo sa backseat ang kanyang salaming pang-araw, tumambad ang magandang mukha na parang ahas. Malamig niyang utos, Mark Lewis, bantayan mo ang Bai family sa mga susunod na araw, baka may pagkakataon. Ang lalaking nakamaskara ay si Mark Lewis, tuma-NGO siya at sinabing, Miss Dixon Wrong, huwag kang mag-alala, naayos ko na ang mga especially iyan ng Bai family para subaybayan ang bawat galaw nila. Very good, malamig na ngumiti si Dixon Wrong at sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin na napatay. Hindi ko talaga akalain na babalik si Alex Dixon sa Yan Capital at I-provoke ang Bai family, this will save me a lot of trouble. Gusto kong punitin si Alex Dixon gamit ang sarili kong mga kamay, nagsalita si Mark Lewis sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Nagkaroon siya ng malalim na pagkamuhi para kay Alex Dixon, at nais niyang maalis siya sa kanyang sariling mga kamay sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kinakapatid na ama, si Q Fei, ay kasalukuyang nasa labas ng bansa, at siya ay nananatili upang tulungan si Dixon Wrong. Kinasusuklaman ni Mark Lewis si Alex Dixon, ngunit hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kabilang partido, na natiling tikom ang bibig ni Dixon Wrong at hindi man lang sinabi sa kanya. Gayunpaman, wala sa mga ito ang mahalaga, gusto lang ni Mark Lewis na patayin si Alex Dixon at maghiganti. Miss Dixon Wrong, sa tingin mo ba talaga kayang patayin ng Bai family si Alex Dixon? Siyempre hindi. Tinaas ni Dixon Wrong ang kanyang kilay at malamig na bumuntong hininga. Ang puting matandang master ay isang matandang Zorro, ang kanyang apo ay baldado at maaari pa ring manatiling kalmado, imposibleng harapin ng pamilya Bai si Alex Dixon ang buong lakas. Gayunpaman, kapag ang iyong kinakapatid na ama ay bumalik mula sa kanyang liblib na pagtatanim, iyon na ang tunay na oras ng pagkamatay ni Alex Dixon. Siguradong sisiraan si ama, sabi ni Mark Lewis sa malalim na boses. Sa huling labanan sa Pharmacist Pavilion, naunawaan ni Mark Lewis na sa kanyang kasalukuyang lakas, walang paraan na matatalo niya si Alex Dixon. Nang bumalik siya upang mag-ulat sa kanyang amo, agad na naging alerto si Q Fei, sa pag-aakalang si Alex Dixon ay gumawa ng napakalaking pag-unlad, nais din niyang pumunta sa pag-iisa,
kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa isa pang sangay ng dark group upang pumunta sa pag-iisa. Matapos samahan ni Alex Dixon si Jane Lewis sa paglalakad, pabalik na sila sa villa. Nakita na nila ang sala, na puno ito ng lahat ng uri ng mga pangpangkalusugan. Brain Platinum, Golden Swallow's Nest, Ginseng Wolfberry para siyang nagbebenta ng mga ito. Nakaupo si Helena sa isang malaking tumpok ng mga parang pangkalusugan, masayang hinahawakan ang buong lugar. Sa tabi niya ay nakatayo ang dalawang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasot at palda. Sila ay masigasig na nagpo-promote ng mga katulad na pangkalusugan sa kanya at ang kanilang mga salita ay parang makalangit na mga bulaklak. Sister Shu, ang mga hindi pangkaraniwang pangkalusugan ng aming kumpanya ay hindi lamang nakapagpapagaling ng diabetes, sakit sa puso, ngunit nakakapagpagaling din ng higit sa 100 uri ng cancer. Ang pinakakahangahangang bagay ay na ito ay makapagpapabalik sa iyong kabataan at mabuhay hanggang 75 taong gulang. Ganyan ba talaga kahanga-hanga? Naningkit ang mga mata ni Helena. Siya ay pinakatakot sa kamatayan at nagustuhan ang mga bagay na ito sa pangangalagang pangkalusugan. Oo naman, kung hindi, bakit ang daming bumibili? Magkano ito? Mabilis na sinabi ng babaeng nasa katanghaliang gulang, ang bote ay kulang ng 100,000 yuan. Bagamat ito ay medyo mahal bawat isa, bawat bote, Sister Shu, mayaman ka, kaya paanong hindi mo ito kayang bayaran? Nambola ang dalawang babaeng tindera at agad na hindi mahanap ni Helena ang hilaga, masaya niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, bibili ako ng 10 bote. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang bank card at naghanda para magbayad. Nang marinig niya ito, hindi rin nakaimik si Alex Dixon. Karaniwang kuripot si Helena na parang tandang na bakal, sa sandaling bumili siya ng mga parang pangkalusugan, talagang hindi siya nagdalawang isip na gumastos ng pera at ibinente ito ng 1,000,000. Ang babaeng tindero ay sumikat sa tuwa, kinuha niya ang bank card sa kamay ni Helena at i-swipe na sana ito nang biglang may kamay na nag-abot sa gilid at inagaw ang card. Natigilan si Helena at sa kanya lang napansin na bumalik na pala ang mga manugang ng kanyang anak. Mabilis niyang sinabi, Jane, ibalik sa akin ang card. Kinuha ni Jane Lewis ang bank card at tiningnan ang mga benta ng dalawang babae at sinabing, Nay, paano mo sila mapagkakatiwalaan? Ang mga tinatawag na pangkalusugan ay parang kasinungalingan. We are a formal company. Health products are all real. Naging balisa ang babaeng tindera. Lumakad si Alex Dixon at kumuha ng isang bote ng gamot para maamoy ito. Umiti siya at sinabing, hindi masama ang harina sa tabletang ito. Ito ay tunay na harina. Tahimik na sinabi ni Jane Lewis, Nay, narinig mo ba yun? Ang mga negatibong pangkalusugan ay puro harina. Pagkasabi noon ay agad niyang pinaalis ang dalawang babaeng tindero. Nang makitang umalis na ang dalawang babaeng tindera, nagalit at nabalisa si Helena. She pointed at Alex Dixon and scolded, What do you know? They are from a pharmaceutical company. You trash only know bad things, get lost. Malamig na sabi ni Alex Dixon, ipaliwanag mo na ito sa aking villa. Natigilan si Helena. Bigla niyang naalala na binawi ni Alex Dixon ang villa. Lalo siyang nagalit. Sa sobrang galit niya ay tinuro niya si Alex Dixon at sinimulan itong pag-alitan. Anak, gusto ng basurang ito na mamatay ako ng maaga. Nainis at naputol si Jane Lewis. Nay, wala ka bang pera? Saan ka ba kumuha ng ganyan karaming pera para makabili ng mga healthcare products? Kabanata 799 ito, biglang nakonsensya si Helena. Ako, babalik ako sa kwarto ko, mag-usap muna kayo. Sa pagtalikod pa lang niya, may ilang pahinang biglang nahulog sa katawan niya. Mabilis na nag-react si Alex Dixon at kinuha ito, matapos itong sumulyap ay agad na nagdilim ang mukha niya. Ang ilang piraso ng papel na ito ay kagulat-gulat na isang kontrata. Ang mga nilalaman ay talagang nagbebenta ng Red Fescue Medicinal Wine Patent sa kanyang mga kamay sa By Family Pharmaceuticals, at may mga malupit na termino na nakalakip dito. Ayon sa clause, ang kanyang joint ventures na gumagawa ng Red Fescue Wine Sample ay itinuturing na isang paglabag sa kontrata, at kailangan niyang bayaran ang By Family ng 5 bilyong yuan. Nakita rin ni Jane Lewis ang kontrata, at agad na namula ang mukha sa galit, sumigaw siya, Nay, ano ang deal sa kontratang ito? Sa kontrata, may sariling tatak ng kamay at tatak ng kamay ni Helena.
Ngunit hindi man lang alam ni Jane Lewis kung kailan pinindot ang kanyang handprint at sa sobrang galit ay nanginag ang kanyang buong katawan. Ay hindi ko rin alam, nagpanik si Helena. Ang kontratang ito ay para suyuin ang kanyang anak sa hapunan ni Bai Yuanxi. Matapos hikayatin ang kanyang anak na malasing, lihim siyang gumawa ng selyo ng kamay. Nang makitang galit na galit ang kanyang asawa na malapit ng mamatay, agad na sinabi ni Alex Dixon, "Asawa, huwag ka munang mabalisa, hayaang magpaliwanag ng malinaw si nanay." Halos mapaiyak na si Jane Lewis sa galit, bumalik siya sa katinoan at itinuro si Helena at sinabing, "Nay, sa hapunan ba noong araw na yun ako nalasing, ginamit mo ang kamay ko sa pagdiin?" Nakita ni Helena na hindi siya makaget over at nabasag na lang ang lata at galit na sinabi, "Paano kung ito nga, ang pera ko at ang vilya ay kinuha ng basurang yun, hindi naman malaking bagay para sa akin ang gumastos ng pera." Sa sobrang galit ni Alex Dixon ay halos sumabog ang kanyang baga, kung hindi lang buntis ang kanyang asawa ay gusto na niyang sipain si Helena sa lugar. Hindi niya inaasahan na ang pagkidnap ni Bai Yuanxi sa kanyang asawa ay dulot ng kanyang biyenan sa likuran niya. Tinulungan pa niya si Bai Yuanxi na lasing ang kanyang asawa at tinulungan siyang sumakay sa kotse ni Bai Yuanxi nang walang pag-aalala. Kung hindi siya dumating sa oras, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang asawa. Namumula ang kanyang mga mata habang pinipigilan ang apoy at umungol, "Helena, ano pang ginawa mo sa likod ko?" I didn't," nagpanik si Helena at nagsisi na hindi niya naitago ng mabuti ang kontrata. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay napasigaw siya, natakot siya na malaman ni Helena ang kanyang mga alalahanin, kaya hinayaan niyang itago ito sa kanya ng kanyang asawa at sinabi kay Helena na pumunta siya sa bahay ng isang kaibigan upang ikalat ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang sarili niyang ina. "Nay, alam mo bang ikinulong ako ni Bai Yuanxi at gustong gawin sa akin ang ganoong bagay?" Umiiyak si Jane Lewis habang sumisigaw. Sa sobrang galit niya kinilig siya, "Hubby, let's go. I don't want to stay here." Hindi alam ni Helena na si Bai Yuanxi ay naging lumpo. Nang marinig niya ito, nagulat siya ngunit may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging interesado si Young Master Bai sa kanyang anak. Tila nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang anak na magpakasal sa isang mayamang pamilya. Nakita ni Alex Dixon ang lahat ng kanyang kagalakan, nag-aapoy ang dibdib niya sa galit. Ang matandang hag na ito ay talagang gustong itulak ang kanyang asawa sa isang hukay ng apoy. Isa pa, buntis na ang kanyang asawa. Pinigilan ni Helena ang kanyang pananabik at nagkunwaring sinunggaban si Jane Lewis. "Anak, ito ay malamang na isang hindi pagkakaunawaan. Si Young Master Bai ay isang matuwid na tao. Sa susunod, tutulungan kitang yayain siyang kumain at hayaan siyang magpaliwanag sa iyo." "Bitawan mo ako." Ang mas narinig ni Jane Lewis, mas nagalit siya. Gusto talaga ng sarili niyang ina na hanapin si Bai Yuanxi para makakain. Tuwang-tuwa si Helena habang hinihila niya ang kanyang anak at hindi binitawan. Habang hinihila niya, nadapa si Helena at agad na hinayla si Jane Lewis sa lupa. Si Jane Lewis ay natakot, inabot niya upang protektahan ang kanyang tiyan at ibinagsak ang kanyang katawan sa mesa. Asawa, hindi na napigilan ni Alex Dixon ang galit, sumugod siya at niyakap si Jane Lewis, pilit niyang hinayla si Helena palayo. Hinawakan ni Alex Dixon ang braso ni Helena, napasigaw siya sa sakit. "Basura, bitawan mo ako, anak, ang basurang ito ang gusto ng buhay ko sa huling pagkakataon, hiwalayan mo siya agad." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sumabog ang galit sa puso ni Alex Dixon, sinipa niya si Helena. Kasunod ng pag-ungol ng pagkatay ng baboy, sinipa niya si Helena sa tiyan, binagsak niya muna ang ulo sa sofa at bumagsak sa lupa. Natigilan si Jane Lewis at nablangko ang isip. Gusto akong patayin ng basurang ito." Bumalik sa katinoan si Helena at agad na hamampas sa sahig at umiyak ng malakas. Sa totoo lang, hindi mabigat ang sipa na ito. Kinampas niya lang ng likod ang sofa, pero sinadya niyang magpanggap na gusto niyang mamatay at umiyak ng malakas, para magkaaway ang anak niya at si Alex Dixon. Pinipigilan ni Alex Dixon ang kanyang galit at malamig na sinabi, "Helena, kung mangangahas kang manggulo muli, sasabihin ko kaagad sa iyo na sumigaw ka pabalik kay Jinling." Ang malamig na tono nito ay nagpang-inig kay Helena at mabilis na humingi ng tulong sa kanyang anak. "Anak, tingnan mo,
Ang basurang ito ay lalong tumitingin kay nanay, mamamatay si nanay sa kanyang mga kamay maya-maya. Sa oras na ito, kumalma rin si Jane Lewis, kung hindi lang hinailan ng asawa niya si Helena, siguradong bumagsak na ang tiyan niya sa mesa at hindi maiisip ang kahihinatnan nito. Napatingin siya kay Helena na nagkukunwaring umiiyak at nakaramdam ng pagkadismaya sa kanyang puso, malamig niyang sinabi, "Nay, nagkamali ka sa bagay na ito." Ano, laking gulat ni Helena na nakalimutan pa niyang umiyak, dilat na dilat ang mga mata niya. Ano ang nangyayari, dati, kapag umiiyak, nagkakagulo, at nagbigti, agad siyang pinoprotektahan ng kanyang anak, bakit hindi gumana ang pamamaraang ito ngayon? Itinuro ni Helena si Alex Dixon sa sobrang galit at pinagalitan. Anong klaseng ecstasy soup ang ininom mo sa anak ko? Ako ang biological mother niya. Pagtingin kay Helena na nagbubulungan, nalungkot si Jane Lewis, naawa siya kay Alex Dixon. Sa 4 na taon na ito, maraming beses na tiniis ng kanyang asawa ang hindi makatwirang mga aksyon ni Helena para sa kanya. Tumingala siya at mariing sinabi, "Nay, sang-ayon ako sa sinabi ng asawa ko. Kung patuloy kang manggugulo ng ganito, bumalik ka kay Jinling, mananatili ako sa Yan Capital kasama si Alex." Matapos pakinggan ang mga salita ng kanyang asawa, nadama ni Alex Dixon ang walang katulad na pagkaantig sa kanyang puso. Kung ikukumpara kay Jane Lewis mula 4 na taon na ang nakalilipas, ang kanyang asawa ngayon ay tunay na kasama niya. Bukod dito, kitang-kita rin ng kanyang asawa ang mga kilo ni Helena, hindi na siya bulag na tatayo sa tabi ng kanyang ina. Takot na takot si Helena sa kanyang puso, paano naging ganito ang kanyang anak? Tinulungan niya talaga si Alex Dixon at hinabol siya pabalik kay Jinling. Hindi siya makaalis, naghihintay pa rin siya sa Bai family na ibigay sa kanya ang natitirang 70 milyon. Umikot ang mga mata ni Helena at agad na umiyak, "Anak, si nanay ay napakahirap at nagwawala, kaya naman naniniwala siya kay Bai Yuansi, ako ang iyong biological na ina, paano kita masasaktan?" Pagkasabi noon ay muling umiyak kay Alex Dixon, "Anak, nabulag si nanay sa kasakiman at pumirma ng kontrata, wala nang ibang paraan ngayon, hindi na mauulit si nanay sa susunod, huwag mo nang habulin, si nanay ay nag-iisa kay Jinling, wala siyang maasahan." Umiyak si Helena na may luha at uhog sa buong mukha, siya ay desperadong sinubukan upang makakuha ng simpatiya. Nang makitang umiiyak si Helena ng malungkot, hindi napigil ang lamambat ang puso ni Jane Lewis at nangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Nay, hindi ka maaaring maging ganito mula ngayon at hindi ka dapat pumirma sa kontrata sa likod ni Alex." "Alam ko, nagkamali ako," nagmamadaling tuma-NGO si Helena. Lumingon si Jane Lewis at malungkot na sinabi kay Alex Dixon, "Sandali lang nag-ulo ang ulo ni nanay, tungkol sa kontrata, mag-iisip ako ng paraan." Nang makita ang mapupulang mga mata ni Jane Lewis, kahit nagalit si Alex Dixon kay Helena, hindi siya maaaring sumiklab. Natatakot siyang magalit si Jane Lewis at saktan ang fetus na si Chi, kaya napigilan na lang niya ang kanyang galit at sinabing, "Asawa, ikaw na ang bahala sa pagpapalaki sa fetus, maliit na usapan ang kontrata, mag-iisip ako ng isang paraan upang ayusin ito sa aking sarili." Kabanata 773, Pangatlong Young Master, napaatras si Wu, puno ng paggalang ang kanyang mukha. Sabi ni Alex Dixon, "Kakasil ko ngayon lang ang bloodline mo, bumalik ka ngayon at hanapin si Lu Hangjian para i-connect muli ang braso mo. Gamit ang repairing ointment, mabilis na gagaling ang braso mo." Oh, ang subordinate na ito ay nagpapasalamat kay Third Young Master para sa biyaya ng muling pagsilang. Pagkatapos sabihin yon, lumuhad si Wu sa isang tuhod at taimtim na sinabi, "Third Young Master, ang pamilya Dixon ay nagkawatak-watak na ngayon, at mayroong walang katapusang mga salungatan sa loob. Natatakot ako na si Third Young Master lang ang makakabalik ng Dixon clan sa dati nitong kaluwalhatian. I have been guarded the Dixon family for generations, I respect the teachings of the Lin's ancestors and revitalize the Dixon family, now, I swear my loyalty to Third Young Master, makikinig ako sa mga utos mo." Ang mga miyembro ng koponan ng sandatahang lakas, na nakatayo sa likuran nila, ay lumuhad sa isang tuhod at sabay-sabay na sumigaw. "We swear loyalty to Third Young Master, makikinig kami sa mga utos mo." Tumingin si Alex Dixon sa paligid, ang mga miyembro ng hukbo ng pamilya Dixon ay pawang mga elite, mahigit kalahati sa kanila ay miyembro,
ang kanilang mga ninuno ay tapat din sa pamilya Dixon. Si Wu, bilang kapitan, ay mayroong 5 henerasyon ng mga taong nagpoprotekta sa pamilya Dixon. Ang mga taong ito ay tapat sa pamilya Dixon. Ayon sa mga turo ng mga ninuno ng mga Dixon, pinrotektahan nila ang pamilya Dixon. Noong nakaraan, bagamat tapat si Wu sa kanya, hindi niya basta-basta susundin ang kanyang mga utos. Sa halip, susundin niya ang mga alituntunin ng mga Dixon at pipigilan ang kanilang mga inapo na saktan ng isa't isa. Ngayon, naniniwala si Wu na siya ang magiging pinuno ng pamilya sa hinaharap at bubuhayin ng pamilya Dixon, kaya naman, nanumpa siya ng kanyang katapatan. Sa maganap, maaari niyang mangyari ang pakilyusan ng mga martial guards. Sa paghaharap sa pagitan ng mga miyembro ng Dixon clan, ang mga martial guards ay makikinig lamang sa kanyang mga utos at hindi makokontrol ng sinuman. Ito ay katumbas ng pagkakaroon ng dagdag na braso, Tuma NGO si Alex Dixon at nagturo. Pagkabalikan mo sa Dixon family, subaybayan mo ang galaw ng clan, lalo na ang galaw ng paksayon ni Dixon Yulong, i-report mo agad sa akin kung may mga abnormalidad. Oo, walang pag-aalinlangan na sagot ni Wu. Kung noon pa man, hindi siya papayag sa utos ni Alex Dixon na pigilan ang mga miyembro ng kanyang pamilya na saktan ng isa't isa. Ngunit ngayon, matapos masaksihan ang hindi kapani-paniwalang lakas ni Alex Dixon, agad siyang naniwala na kay Third Young Master lang ang may sapat na kakayahan para maging future patriarch ni Dixon, kaya, ayon sa mga turo ng mga ninuno ng mga Dixon, nanumpa siya ng kanyang katapatan ng walang pag-aalinlangan. Sa banyo, nanliit si Jane Lewis sa takot at patuloy na nagdarasal. Isang malutong na tunog ng leather shoes ang nagmula sa labas ng pinto, agad siyang napabuntong hininga at tinakpan ng 2 kamay ang bibig para hindi makagawa ng anumang ingay. Lumapit ang tunog ng leather shoes at tuluyang huminto sa pintuan ng compartment. Sa sobrang kaba ni Jane Lewis ay nanginginig ang buong katawan niya at ang puso niya ay kumakabog. Sa labas ng pinto, tumunog ang mapagmataas at mabangis na ngiti ni Bai Yuanxi. Baby, marunong ka talagang pumili ng lugar, matagal na kitang hinahanap. Nang marinig ang boses na ito, mas lalo pang nakikinig si Jane Lewis, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ano ang dapat kong gawin? Nahanap na ako ng kontrabida na ito. Boom, sa malakas na tunog, ang manipis na pinto na gawa sa kahoy ay sinipa ni Bai Yuanxi mula sa labas. Napasigaw si Jane Lewis at agad na gustong tumakas. Ngunit nang siya ay nagmamadaling lumabas ng silid, hinawakan ni Bai Yuanxi ang kanyang braso at marahas na kinaladkad siya pabalik. I've played enough, aalagaan kita ngayon. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang palda ni Jane Lewis at pilit itong pinunit. Tanging marinig ang rip, sa tunog ng pagpunit ng tela, ang palda ni Jane Lewis ay napunit, na nagpapakita ng isang malaking siwang, na nagpapakita ng isang makinis na binti. Basta, bitawan mo ako, buong lakas na nagpupumiglas si Jane Lewis, mukhang takot na takot. Hindi napigil ang bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Ito ay isang nakahiwalay na isla, hindi ba talaga siya makapaghintay na iligtas siya ng asawa? Nilunok ni Bai Yuanxi ang kanyang lalamunan at matako na tumingin kay Jane Lewis, lalo na sa ilalim ng punit na palda, tumambad ang mahaba at balingkinita niyang binti, para itong gamot, nagpapasigla sa kanyang dugo at nagpapalundag. Dapat makipaglaro siya sa napakagandang babae. Lalo na sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Jane Lewis, siya ang asawa ni Alex Dixon. Ang pakikipaglaro sa asawa ng ibang tao ay lalong nagpasigla kay Bai Yuanxi. Ginamit ni Jane Lewis ang lahat ng kanyang lakas at itinulak si Bai Yuanxi ng buong lakas, sumisigaw na may humihikbi na tono. Bilisan mo na, kung hindi, hindi ka patawarin ng asawa ko. Ibig mong sabihin Alex Dixon na basura, ngumuso si Bai Yuanxi sa pang-aalipusta at marahas na idiniin si Jane Lewis sa lupa, ngumisi siya ng nakakatakot at sinabing, ito ang sekretong base ng Bai family, mahigpit itong binabantayan, hindi siya makakapasok, ano pa, sa isla, mayroon ding mga bantay ni Master Wu, kung pupunta siya rito, tanging naghihintay sa kanya ang kamatayan. Ang puso ni Jane Lewis ay napuno ng kawalan ng pag-asa, hindi niya alam kung sino si Master Wu. Ngunit kung titingnan ang tono ni Bai Yuanxi, tiyak na hindi siya isang tao na dapat libakin. Higit pa rito, noong siya ay tumatakas ngayon, nakita niya ang mga bodyguard ng Bai family saan man sa labas ng bintana, bawat isa sa kanila ay may hawak na armas.
Parang kastilyo ang buong isla, hindi siya makatakas, at napakahirap din para kay Alex Dixon na pumasok. Isa-isang tumulo ang luha, napapikit si Jane Lewis sa kawalan ng pag-asa. Napagpasyahan niya na kung mawala ang kanyang kawalang kasalanan, mas gugustuhin niyang tumalon sa lawa at mamatay. Boom, may malakas na ingay sa labas ng bintana. Naiinip na sumimangot si Bai Yuanxi at tumingin sa labas ng bintana. Ano ang nangyayari sa mga bodyguard sa isla? Isang malakas na ingay ang nanggaling sa malayo. Bago pa siya makapag-react, biglang sumabog ang salamin ng bintana, at nagliparan kung saan-saan. Isang malakas na puwersa ang sumulpot mula sa labas ng bintana nang bigla, nagpalipad kay Bai Yuanxi, bumagsak siya ng husto sa pader na parang baril na sako, at saka bumagsak sa lupa. Nagulat si Jane Lewis at napaupo sa gulat. Sa sandaling ito, isang maliksi na figure ang biglang tumalon mula sa bintana at tuloy-tuloy na lumampas sa lupa. Nagningning ang mga mata ni Jane Lewis at agad siyang napasigaw ng malakas. Hobby, sa sandaling ito, ang kanyang kalooban ay nabalisa habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Alam niyang tiyak na darating si Hobby at ililigtas siya. Hindi pinansin ni Jane Lewis ang sakit at agad na sinubsob ang sarili kay Alex Dixon. Niyakap siya ni Alex Dixon at pinahid ang malamig na mga mata sa kanya. Nang makita niyang punit-punit ang damit ni Jane Lewis, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging sobrang lamig. Parang may gagawing masama si Bai Yuanxi sa kanyang asawa, sa kabutihang palad, dumating siya sa oras, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi may isip. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Bai Yuanxi, isang alon ng galit ang bumalot sa itaas ng kanyang ulo, at ang hangarin sa pagpatay ay lumabas mula sa kanyang mga mata. Dapat mamatay ang taong ito. Ang lakas ng loob na kunin ang kanyang asawa, matagal na niyang nalampasan ang ilalim ng kanyang pagpaparaya. Hobby, luckily you came, niyakap ni Jane Lewis si Alex Dixon ng mahigpit at umiiyak na may luha sa mga mata. It's fine, napatingin si Alex Dixon sa asawang umiiyak at nakaramdam ng kirot sa puso, inalo niya ang buhok nito at sinabing, nakaraan na ang lahat, iuuwi na kita. Si Jane Lewis ay palaging napakatahimik, siya yung tipong malambot sa labas at matigas sa loob, bihira na siyang mawalan ng composure ng ganito. Nang makitang takot na takot ang kanyang asawa, nadobol ang galit sa puso ni Alex Dixon. Kahit sino pa ang nasa harapan niya, siguradong papatayin niya sila on the spot. Isang pagsabog ng nagmamadaling yabag ang tumunog. Dinala ni Chin Lei ang ilang miyembro ng Dragon Sky Group at nagmamadaling pumasok sa banyo. Si Ding Qing, na nakasuot ng masikip na suit at tinakpan ang kanyang mukha ng itim na tela, ay sumugod din kasama si Ang Shanming at ang iba pa na nakasuot ng parehong damit. Bumaba sila mula sa kabilang bahagi ng isla at pinatay ang kanilang daan. Napayuko si Alex Dixon at sinabi kay Jane Lewis, "Asawa, ibabalik ka muna nila, babalik ako mamaya." Gulat na gulat pa rin si Jane Lewis, mahigpit niyang hinawakan ang damit nito at sinabing, "Hobby, hindi ka alis, umalis." Ngumisi si Alex Dixon sa kanyang puso, dapat niyang sirain ang tinatawag na Bai family base sa lupa. "Miss, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin, don't worry, babalik din ako agad." Alam ni Jane Lewis na si Alex Dixon ay sobrang galit na galit ngayon, siguradong bugbugin niya si Bai Yuanxi bago pa siya mabusog. Abangan ang susunod na kabanata.